Dito tayo sa total. Nakita ko nag 1 bar na eh. Sa hinigaran sana ako magpo full tank. So unang gastos natin dito muna tayo sa total. Total wala na tayong gas eh. Total kaya malayo-layo tatakbuhin natin. Medyo mahal pa dito. 72, 71, 72, 73. Full tank boss, premier, ayan o, green. 91 lang yung ano natin kay mas malamig sa makina yan. Full tank mo na. Malayo-layo ang biyahe. Okay. Ayan, 315. Okay na yan, boss. 318. 320 mo na. Okay na yan. Ayan, thank you. Okay na, 320. 320. Unang gasto natin. 321. Oh, 21 oh. Ayan. Unang gastos 321. Full tank. Thank you. Sukling 200. Secure natin yung cash natin. Baka malaglag yung pitaka natin. No? Exactly 7:02. Aalis tayo sa we are leaving Isabela at exactly 7:02 in the morning. Alas 7. So kailangan natin makarating ng alas 7 o mas maaga. Alas 6. Kasi 7:30, yun yung target natin, no? Kailangan natin makarating sa Katiklan Jetty Port ng maaga sa alas 6 kasi 7:30 ang alis ng Starlight papuntang Batangas. Yun yung goal natin, makarating tayo ng Katiklan before 6
Kasi preparation, no, hahanap tayo ng ano doon, ng tracking na pwedeng masampahan ng motor natin para mag-skip tayo ng Mindoro. Kung hindi tayo makahanap ng truck na pwede nating masakayan, kailangan nating dumaan ng Mindoro kasi medyo may kamahalan yung direktang sakay ng motorsiklo sa Starlight na diretsong Batangas, no? Katiklan to Batangas, 7,500 yata or 7,000. So ubos yung budget natin pagka nagkaganon. So pagka ikaw naman ay nakakuha ng tracking, ewan ko kung legal ito, ha, kung ano, ha, o pasikreto, kasi may mga, alam ko naman talaga, nag-search naman din ako sa ano na pwedeng ganong diskarte, pero hindi ko lang alam kung legal yon. Kasi kapag sinakay mo sa 4 wheels yung 2 wheels mo, wala nang bayad. Ang magiging bayad mo na lang ay konsiderasyon sa driver ng truck. Amo na, no? Kung ikaw ay may 4 wheels, pwede mong isakay ang 2 wheels sa 4 wheels mo para yung 4 wheels lang yung babayaran mo. So since na yung mga tracking doon is empty, naghahanap talaga sila ng mga ganoong pasahero. At take note, may mga fixer din doon na laway lang ang puhunan. Ayun, syempre pwede kang lumapit, pwedeng hindi. So ang tatry natin, syempre para maiwasan natin yung mas malaking gastos, rerekta tayo sa tracking. Pero kung hindi nyo alam paano rumekta, makipag-coordinate kayo, makipagtawaran na lang kayo sa fixer. Ganon din naman magiging gastos, makakatipid ka rin naman ng land trip sa Mindoro. May skip mo yung Mindoro tsaka gas, pagod, yun ang masisave mo. Kasi mostly ang ano nila is 4,000 or 3,500 ganyan, kasi may mga lagay-lagay pa yan sila eh. Pero kung direkta ka, i-try natin yung 1,500 lang na, 1,500. Start tayo sa 1,500. Ayun lang yung advice ko sa mga magra-ride, no? Baka hindi nyo alam, kasi as may experience, kasi pangatlong biyahe ko na ito. Yung bali pangalawa, Negros to Manila, tapos isang Manila to Negros. Pagdating mo naman ng Manila to Negros, iba naman ang sistema. Amo na. So good morning, no? Hapit-hapit tayo konti.